Ano po ba ang DOJ Action Center or DOJAC? Do we pronounce it as DOJAC? Yes, DOJAC po yung shortcut for Yes. DOJ Action Center. Yes. Kami po ang opisina ng Department of Justice na tumutulong or nagbibigay ng free legal assistance para sa mga Pilipino or mga kababayan nating may problemang legal. Yes. Okay. So, ano-ano po ba ang usual na mga problemang legal na natatanggap nyo, Fiscal Joe, mula sa mag-asawa o mag-partner? Karaniwan pong natatanggap namin yung support, yung pagkawala ng support, Yes. physical abuse, yung pananakit ng mga asawa sa kanilang may bahay. At saka minsan po, pailan-ilan, meron pong mga infidelity issues na or emotional abuse din na pumapasok na reklamo. So, ang Pinoys ngayon hindi na mahiyain masyado, no? They Hindi come na. forward with their problems already. So, I think yung social media gave Filipinos yung Yeah. the confidence na i-broadcast Oo. ang dating tinatagong problema. yung kanilang freedom of speech ay Yeah. na-enhance So na. yung drama na sa bahay lang dati, ngayon nabro-broadcast na sa social media. Yes. Maybe also for people to learn from it. Also, di ba? Merong good side, may the upside naman Yeah, yun. no? there's a good side and a And bad then a side bad because side, I think sabi na ng Supreme Court ang marriage, it's a very private and Sacred, intimate yeah. matter between a husband and a wife. But at the same time, minsan din po yung iba nilalabas nila yung kanilang mga sakit ng damdamin sa Oo. social media. Yes. But I think that's counterproductive, 'di ba? If meron talagang naging pananakit sa iyo or pang-aabuso, kesa ilabas mo sa social media, why not use the proper channels na magsampa ka Right. ng kaso kaysa Oo. ano naman Na yung pwedeng mga- ma-resolve, di Yeah, ba? pwede po. Opo. Kasi pag pipiestahan ka lang sa social media but no Yes. resolution to the problem, right? It's not an answer to the Right. problem, 'di ba? Kung ang pag-broadcast ng problema ay hindi po sagot sa problema. It's merely fanning the flames or Right. creating intrigue. Pero sabi nga nila, di ba, Fiscal Joe, hell hath no fury than a woman's scorn. Pag Yes. nasaktan ng isang babae, hindi mo na masasabi, hindi mo makokontrol how she's going to, contain that emotion, di ba? That's also true. But I would suggest din naman po na, aside from the abuse na probably being experienced, ingat-ingat po sa pag-post sa social media. Kasi Oo. uso din po ngayon ng online libel na kunyari Yes, mag-a-accuse yes. ka ng isang tao of these things tapos yun pala hindi totoo. Yeah. So think before you click na Might rin. do more harm than good, no? Yes, Oo. it's better po talaga na kung may problema, either talk it out or kung hindi na talaga madaan sa usapan, Legal means. legal means na. Yeah. And andito naman po ang mga DOJ or ang Right. Public Attorney's Office para tumulong. Okay. So, kailan po nagiging legal issue ang simpleng away mag-asawa o away mag-partner? Ano yung masasabi mong linya na hindi dapat tawirin? The line that shouldn't be crossed? Well, of course, walang kinalaman ang gobyerno kung paano kayo magsama bilang mag-asawa. Pagpapalaki ng anak, di ba? Yeah, yes. Yung paano gastusin It's ng a personal finances. thing, It's a yeah. very personal thing. We have Yes. nothing to do with it. But ang gobyerno po ay may karapatan at kayo din po bilang kababaihan, meron din po kayong karapatan na ireklamo kung kunyari po ang away mag-asawa ay nagre-result po sa pang-abusong pisikal, sexual, psychological, or economic abuse po. So, the operative word there is abuse. Abuse po. Pagka meron ng abusong nangyayari sa pagsasama, that's when you can already... Yes. Yeah. Yung doon na po nagiging usapang legal, Okay, hindi lang yeah. love life. Kasi Yes. there are things that are matters of the heart. Yan, di ba? Personal relations. But there are things that also go into the matter of the law. Right. Abuse is not a sweet thing, di ba? Yes, it's not. Hindi to romantic thing. So, It's not. you need legal advice, legal assistance to Opo. deal with this matter, di ba? Opo, kung ang away po ay nagiging physical abuse, Okay. sexual abuse, psychological abuse, at
economic abuse. That's all punished under RA 9262 or the Yes. Violence Against Women and Their Children Act. The VAUSI. Okay. So, marami nagtatanong, Fiscal Joe, kapag live-in lang, no, at hindi kasal, may legal rights ba ang mag-partner sa isa't isa? Meron po. Sa meron. totoo po, napakalawak po ng saklaw ng VAUSI. Okay. In fact, ang sabi po sa batas, ito po ay pinaparusahan po ang any person, meaning hindi lang lalaki, pwede ring babae. Any person who commits acts of physical abuse, Okay. sexual abuse, psychological abuse, and economic abuse sa kanyang wife, former wife, person with whom he or she is having a dating or sexual relationship. Yes. Oo. And also a woman with whom he has a common child. So hindi lang exclusive kung kasal kayo, pero kung may anak kayo, mag-boyfriend girlfriend kayo, nag-date kayo dati, or nagkaroon kayo ng sexual relations dati, kasi Yes. it doesn't have to be dating, right? Yes, yes. And also, kung kunyari, nagkaroon kayo ng anak dati, Mm-mm. yung mga babaeng naabuso ng mga partner nila or naging dating partner, pwede pong maireklamo. Okay, so may legal rights. Lahat, Even if yes. without the benefit of marriage. Yes po. Pwede pala, okay. So sa usaping pera, utang, ari-arian, negosyo, paano hinahati kung maghiwalay ang mag-asawa o even ang mag-live-in partners? Well, depende po yan. Kasi po, pag kasal po kayo, Yes. Yeah. if you are going to be legally separated, whether it's through legal separation or annulment, usually po, kung sino may kasalanan dun sa nangyaring paghihiwalay, lahat ng property, conjugal property, mapupunta dun sa innocent spouse. Kung sino yung may kasalanan, of course, is determined by the Yes. court. Yes, it's determined by the court. And at the same time, kung kayo naman po ay hindi legally married, ang treatment lang po dyan ng batas ay parang partners po kayo. So, pera mo, pera niya. Okay. So, Yeah. paghahatiin po yung properties, kung kunyari po may naipundar kayong properties together, yung proportion po nung naibigay mo, ganun Yung po ambag mo. Yung ambag mo, yun po Oo, yung oo. hatian. Ayun. So, fair naman, no? Fair naman po. Fair naman. Sa yung medyo malaki lang po talaga yung benefit ng marriage when it Yes, comes of to the course. innocent spouse. Yeah. But for those who are not bound by marriage, kunyari Yes. yung ordinary live-in partner, it's gonna be as if partnership lang talaga. Na You kung get ano your yung- fair share. Your fair share. Yeah. What you put in is what Yes. you're able to Now, get out of it. it's also a different story kung kunyari po ay mag-partner kayo pero yung lalaki meron palang first marriage. Oh, okay. So, may complication. yan, may no? complication po dahil yung properties or finances ng lalaki dapat po nakalaan sa first family po niya talaga. So, ang pwede nilang makuha ni partner na girl na inabuso would be her own contribution na lang talaga. Wala siyang Okay. entitlement kung kunyari po may biniling lupa si lalaki with his own money. So kahit live-in sila, pero may ibang asawa naman pala yung si lalaki. Kasi nandun na yung hatian eh, Yes no? po. Sa covered na nung first marriage. Nung first marriage, yes I po. see. Alright. So, how about yung custody ng bata? If married po, of course, co-parenting po dapat yan. So, joint custody po yan. Okay. Now, pwede pong mag-usap ang married couple Kung kanino titira. kung or, kanino titira. Or Subject how to often agreement. will the other Yes. parents see the child? And usually po, pag minor yung child, sa mother, 7 years and below, pero pag medyo matanda na po, pwede na pong ibigay yung choice sa bata. Ah, okay. Yeah. But for mga mag-partner or magkasintahan na may anak, Yes. but not without the benefit of marriage, an illegitimate child's custody is with the mother. Yes. So, sa nanay po dapat talaga. Yan.
I think ito yung na-discuss mo briefly kanina, Fiscal Joe. Paano kung may emotional or verbal abuse? Maaari ba itong ireklamo kahit walang physical na pananakit? Of course, Miss Cherry, gaya po na sinabi ko, sa VAUSI po pinaparusahan ang hindi lang physical and sexual but also psychological and economic abuse. So paano po ba Paano ba ang yung economic abuse? Parang pinagdadamutan ka ng pera? Yes, pinagdadamutan ng pera, hindi Oo. pinapayagan magtrabaho Oo. para wala kang economic freedom. Yes. So, yun po yung mga example ng economic abuse. Now, psychological abuse can be harassment, diba, stalking, sometimes marital infidelity, but meron po kasi din tayong resolution ng Supreme Court na per se, hindi naman automatic VAUSI kagad pag may marital infidelity. Why Kasi is that? minsan Diba, po parang yung the fact that you know your partner is cheating on you, hindi ba? Does that not qualify as... it should have psychological, it should cause the suffering and emotional distress It has to and be proven. anguish. Yes po. In fact, may kaso po yung Supreme Court na binaligtad nila yung korte na kasi yung wife, nagkaroon na rin eventually ng boyfriend. Ah, okay, So, okay. binawi niya yung... And Kasi pareho na silang living... Yes, they each have their own their own lives. lives, right? So, if there's no damage to the psychological or mental state ng wife, then if happy naman siya or condoned, meron po kasing mga iba na I hope you're happy with your other partner, your new partner, Oo. or patuloy din lang na tumitira with the husband na without without An intimate damage. relationship. Oo. Yeah. Yeah. Kasi po ang patuloy na intimacy with your husband Yes. despite knowing na merong ganong activities Oo. is a form of condonation po, meaning pinapatawad nyo yung ganong klaseng actions. Or tinatanggap mo. Tinatanggap nyo Oo, po. Yan po oo. yung tamang term. Yeah. Yes po. Okay. So, kailan nagiging VAUSI, Fiscal Joe, ang isang kaso at ano naman ang proteksyon ng kalalakihan sa batas? Are they also protected? Because some of them may claim they're also, they're being abused as well or they're being battered, di ba? Meron Well, ganyang VAUSI cases din. VAUSI po is very clear. It's Yeah. violence against women and their children. Yeah. So, wala pong proteksyon ng mga kalalakihan dyan. Sa VAUSI. Marami po ako naririnig ng mga battered husbands na yung hinaharas, ini-stalk ng mga asawa, Yeah. yung ATM nila Naka-hold. naka-hold, or minsan yung mga lalaki din naman mismo or experience marital infidelity na yung asawa naman na ang nagloloko. But that's not covered under the law. Oh, it's not covered. Iba po siya sa VAUSI. Meron pong ibang proteksyon ang mga kalalakihan na naabuso na not necessarily VAUSI. Kung kunyari po kayo po'y sinasaktan ng inyong asawa, pwede pong physical injuries, slight, okay. di ba? Mga Again, kailangan ng proof. Di ba? kailangan po ng proof. Oo. Kung kayo naman po'y pinagtataksilan ng inyong asawa, adultery naman po ang tawag doon. Okay. But again, Yes. it would have to have proof. Yes. So, mga ganun pong abuse is not under one law for men. Yung women lang po, since very patriarchal kasi Particular, yung society natin eh. Yes. And mas madami naman po talagang babaeng na abuso. So, sila po yung may special protection of the law. Right. Etong VAUSI po. But it is not to say that the men are not covered by the law. They are. They are protected as well. They no? have protections under the law. Kailangan lang prove nyo. Oo. There are protections under the law, guys. Yes. But it's not a special protection unlike VAUSI for women. Right. Okay. Marami ring issue tungkol sa pakikialam ng in-laws. Di ba? Their stories or third party. So, kailan to nagiging usaping legal, Fiscal Joe? Well, to be honest, under VAUSI kasi, it punishes, ang pinaparusahan ng VAUSI ay yung any person who commits, yun nga, Yes. physical, Yeah. psychological, sexual abuse, okay? So usually, yung may direct, and dapat may relationship sila with the victim. Right. So asawa, partner,
Yung mga in-laws yung mga in-laws, medyo labas na yan. Or the third party. Yung third party, it's different. Kung kunyari, pwede namang, to be honest wala naman kasing law na pinaparusahan outright ang third party. Except siguro yung parang nagiging destiero nga lang. If you kung magsasampa kayo ng kaso ng concubinage, ang concubine yung other third party. Yun ang magde-deal with the third party. Ang third party hindi po nakukulong. Mm-mm. Ang pataw lang pong parusa sa kanila ay destiero. Okay. Meaning bawal lang What is destero? lapitan yung partner. Keep your distance. Oo, keep your distance lang. Kasi oo. in the eyes of the law, ang pinoprotektahan ay yung vow Yung between the marriage. man and the woman. Yung pagsasama nila. Yung no? pagsasama nila. So, other elements na, kunyari po, yung mother-in-law na nangaaway ng Yes. hindi po siya covered. Hindi po siya covered. Maybe because rin parang it's your choice to allow that third party or the in-law to meddle or Well, yung to have kung a meron, sufficient kung meron po talagang other abuse po, like yung in-law, or sabihin nating tong third party, sabihin nating binugbog si wife Right. or si partner or Oo. si child ng partner, doon po magkakaroon ng nagkaroon na kaso. ng kasi But- physical injury. Yes po, and but all for that. purposes of, meddling in the marital relations, kasi sabihin natin, sinasabihan si wife, wala ka talagang kwenta, ganyan-ganyan. Yes. Bakit ka pa pinakasalan ng anak ko? Oo. That's really not technically punishable under the law. There's really, the abuse should be someone with whom may relationship na sexual, marital, dating, or So yung common talagang child. dalawang taong nandun sa Yes loob po. ng relasyon. Yun sila po Silang yung dalawa. under the vows law. Kanina, pinag-usapan natin, Fiscal Joy, yung emotional abuse, physical abuse. We go now to domestic violence o pananakit na nararanasan. Ano daw ang unang hakbang na dapat gawin ng biktima? Well, para mapatunayan po sa piskal, kasi pag sinampan niyo po yung kaso, Oo. kailangan may ebidensya po tayo. Ayun. So, unang-una sa lahat, kung kayo po ay magrereklamo na kayo'y sinasaktan ng inyong asawa, kailangan nyo po ng sinumpaang salaysay ng pagrereklamo. Okay. At yung salaysay na yon, pwedeng Filipino, pwedeng English, ilahad nyo lang po kung Ide-detalye ba? kung kailan po kayo nasaktan, sino na nakitsan nyo, saan kayo sinaktan, Okay. at ano po yung pananakit na ginawasan nyo na physical. Pagkatapos po ninyong i-detalye yon sa inyong salaysay, pwede nyo pong i-attach ang medical report or pictures Yes. ng pananakit. Kasi po, minsan, hindi po nakakapag-medical report. I would encourage po talaga na may medical report. Kung wala po, dahil Medical hindi legal. kayo nakalabas ng bahay, dahil kinulong kayo, Oo. pictures nyo sa cellphone nyo, or hanap po kayo ng witness na nakitang may pasa kayo, or may sugat, may sakit sa inyong katawan na dahil sa pananakit ng inyong partner. Yung witness po na yon, pwede po siyang gumawa ng affidavit niya, ng kanyang salaysay, na nung araw na ito, kayo po'y nakita niyang nasaktan, Okay. at kayo po'y merong pasa, at nakita niyang sinaktan kayo nitong asawa niyo or ng partner niyo. Yung Fiscal Joy, balik na nandito rin na lang tayo sa pananakit, no? How does sexual abuse come in? Paano nasasabi na abuse ang, because, partners, Yes. mag-asawa, talaga namang they have a sexual Intimate. relationship. Yeah, Yes. opo. But how does it become abuse? So, itong sexual abuse under VAUSI ay hindi lang po para sa mag-asawa. Pwede po to sa mag-boyfriend-girlfriend, dating relationship, and also live-in partners. Yes. Now, it becomes, nagiging sexual abuse po siya. Kung kunyari po, wala pong consent yung asawa. Sabihin po nating si Mrs. ay may sakit or kakapanganak pa lang. Tapos itong si Mister ay sabihin nating lasinggero at pinipilit niya ang kanyang asawa na makipagsiping sa kanya.
at ayaw ni misis kasi kakapanganak lang or minsan may sakit. Pag Or meron she's pong just not up to it, di ba? yes po. Physically, hindi In niya fairness po, gusto. kahit kung wala sa mudang babae, Oo. pwede siyang humindi. Oo. Hindi po obligasyon ng babae na makipagsiping kung kailan lang gusto ng lalaki. Yes. Dahil tayo po we have control over our bodies. We have autonomy, di ba? Yes. And we have human rights. Women's rights are human rights. Right. So we can say no. At pag hindi po ginalang ang no na yan, saka po nagiging sexual abuse. Okay. Mm. So walk us through the protection order, Fiscal Jo. Yung proseso kung paano kumuha nitong protection order, knowing that they went through physical abuse, they may not be up to it physically, pero paano nila makukuha yan? Pwede pong makuha yan sa barangay. Magpunta lang po kayo meron din po kasing mga God focals o mga barangay na alam nila kung paano magbigay ng protection order. Pero medyo limited number of days lang po kasi yan. So, pinapayo ko po talaga na magsampa po kayo ng kaso. Hindi lang po sa Facebook. I mean, hindi po trial by publicity ang inyong pag-aaway. It should be a trial in the court of law or under the eyes of the law. Yes. I mean, anong gagawin nung chismosa mong friend? Wala. So, you have to file a case. And by filing a case, kahit initial pa lang, kahit sa police pa lang, pwede na kayo humingi sa barangay. And then later on, pag gusto mong habaan yung protection order, pwede na po kayo humingi sa korte. Okay. How about yung mga partners na iniiwan ang asawa nila, hindi nagbibigay ng suporta sa anak? Pwede bang habulin yan? Yes ma'am. Yung mga mag-asawa na by marriage, pero kung live-in partner din po kayo na may anak kayo, Yes. pwede pong habulin. Now, the obligation to give support is under the law. And kung meron pong willful deprivation ng support, kunyari, nang hingi po si misis ng suporta, pero ayaw ni mister, Or sabihin niya, wala akong pera. depende po yan, ma'am. Kasi ang suporta na ayon sa batas ay kung anong Maibibigay. maibibigay ni Oo. asawa. So, Wala kung kunyari namang po, fixed amount. wala no? pong fixed Oo. amount. Now, kung kunyari po, police ang may obligasyon na magbigay na suporta, yun na ayon lang sa kanyang sweldo. Right. Now, kung wala pong trabaho si mister, yun po yung mahirap hingan ng support. So, yun yung hindi natin mahabol for support yan. Okay. Alright. Kailan mo irerekomenda na humingi na ng tulong sa abogado? Kailan na pwedeng pumasok na sa DOJ Action Center? At Fiscal Joe. anytime po, kung may katanungan po kayo, kung hindi pa po kayo sigurado kung anong nangyari sa May inyo, alinlangan ka na, Oo, parang or- feeling mo na medyo hindi na tama yung nangyayari or gano'n. pwede na po kayo lumapit sa amin kasi Oo. meron po kaming mga abogado na handang magbigay ng payo. Pwede pong tumawag. You can call us at 8521-2930. Pwede rin po kayo mag-message sa Facebook namin. Okay. We Your have Facebook account is? DOJ Action Center po. Hanapin niyo lang po kami. Yan, DOJ So, Action Center. Mag-message lang po kayo via Messenger and you can also send us an email at dojac, DOJAC at doj.gov.ph and you can walk in sa mga tanggapan po namin. We have action centers all over the Philippines. Okay. So, punta lang po kayo sa amin. Yan naman pala. Very accessible, no? Accessible po. Ito na yung yung tanong nung iba, Fiscal Joe, anong dapat gawin kung gusto magreklamo pero parang natatakot o kaya umaasa pa sila, baka maayos pa nila yung relasyon nila sa kanilang partner. Well, But at the back of their heads, they already have, they know that they're being abused or may problema sila. well, ito lang po maipapayo ko. Kung maasa pa po kayong, maayos ang pa, relasyon, oo. I would suggest not filing a case. Kasi po, ang pag-file po ng kaso, ikukulong po ang inyong partner. Yes. Ikukulong Okay. po at yung inaasahan nyo magsusustento ng inyong anak, Mawawala yun. mawawala ng Oo. trabaho po. Oo. Now, kung talagang desidido po kayo at may ebidensya po kayo, saka na lang po kayo pwedeng lumapit. Pwede po sa, yun nga, DOJ Action Center, pwede po sa Public Attorney's Office,
pwede rin po sa PNP kung meron pong sexual at physical abuse na nangyayari. Yun po yung mga pwedeng yung lapitan. So, kailangan pala talaga pag-isipan mabuti. Hindi pwedeng urong-sulong, no? Parang, Yes po. today, okay ako. I will file or I will complain against my partner. Pero bukas parang hindi na yata. Parang Pwede ganun. naman po kayong kumausap ng abogado. Awesome. Seek counseling muna or Seek counseling po. Yes. Yung PAO, yung DOJ Action Center are here to talk to you about yung mga remedies and karapatan nyo sa ilalim ng batas. Right. Pero po kung meron pa po kayong ibang consideration, tulad po ng pag nakulong po asawa nyo, lalo na kung kunyari, wala kayong ibang source of income para sa Yes. pagpapaaral ng Oo. inyong mga anak. It's a difficult situation, pero maybe you can avail of other legal remedies. Kunyari po, kung kayo po'y sinasaktan or pinagtaksilan, pwede kayo mag-legal separation para hiwalay kayo, pero may obligasyon pa rin yung asawa nyo na sustentuhan Duty bound kayo. pa rin siya. Yes Nasagutin po. ng Opo, pangangailangan ng anak nyo. Yes, meron pong civil remedy sa mga abuse na Yes. nagaganap. Kunyari po, sabihin natin, sa ilalim po ng batas, yung legal separation, kunyari, asawa nyo pala ay gusto kapwa lalaki, yung mga ganun. Okay, oo. Kaya sasampahan nyo ng kaso for emotional abuse, di ba? Or psychological abuse. Why not just legally separate? Yes. And he still has the obligation to, support To you support and the your child. child na hindi siya makukulong. Kasi yung mga ganong klaseng personal relations, whether it's infidelity or orientation, or talagang nagkaroon na ng nalayo na yung loob nyo sa isa't isa, pero meron kayong anak, meron namang legal remedies for that. Okay. Let's go to the SOCMED because may questions from our netizens. Fiscal Joe, live-in po kami at may bahay na nabili together. Kapag naghiwalay po ba kami, paano ang hatian? Are we allowed to say the name of the one who sent the question? Liza Santos sent that question. So, Miss Liza, gaya ng sabi ko po, kung wala po kayong marriage, kung hindi po kayo kasal, ang trato po sa inyo ng batas ay mag-partner. Ngayon, mag-iiba din po yung permutation. Kung kunyari po yung partner ninyo ay may previous marriage. So, kung meron po kayong bahay, tanungin nyo po muna, ano po bang naging contribution nyo sa bahay na yon? Pangalawa, kung ang partner nyo ba na kinakasama ngayon ay merong ibang naunang pamilya. Kasi kung may naunang pamilya po, kung at ng bahay na inyong binili sa kanyang sariling gastos, the property ay mapupunta po sa asawa nyo. Ngayon, kung kayo po ay may hati sa property ninyo, kung ano po yung inyong contribution sa property na yon, yun po ang inyong share sa paghati sa inyong bahay. Alright, let's try to cover these questions. Daming interesting. Mark De La Cruz, legal po ba na kunin ng partner ko ang sweldo ko o ang ATM ko kahit kasal kami? Well, depende po sa pag-uusap Oo. at saka paano kinukuha. Right. Kasi po, pwede naman po kasing ibigay dahil kung housewife naman po ang inyong partner, Yes. wala talaga siyang at kailangan i-budget ang pera, Right. pwede naman pong kunin. Tsaka talaga namang ang treasurer or ang may purse strings yung wife, di ba? Yes po, pero Normally, bawal din naman pong i-deprive ang lalaki sa sa kanyang gastos. sweldo. Lalo na pinaghihirapan niya yun. Opo, wag naman pong sobrang unless of course yung sweldo mo ay sapat lang sa pagsuporta ng pamilya. Dapat para nakalaan na sa pamilya. Pero kung meron na pong abuse na ginagastos ang pera mo sa ibang bagay na hindi naman Hindi dapat. essentials. Sabihin Oo. natin, may na-encounter akong kaso, pinangsusugal ang mga pinadadala okay. ni OFW. Doon na po medyo, iba na yung usapan dyan. Meron na Yes. pong abuse na nangyayari dyan. Okay. Again, the word is abuse. Pag alam nyo na merong umaabuso or going beyond the line, no?
the parameters. Jen Mendoza sent this. Pwede po bang mag-file ng restraining order kahit boyfriend, girlfriend pa lang? Yes, pwede po. Ang gaya po na sinabi ko sa inyo, ang VAUSI po at ang protection order sa ilalim po ng VAUSI, hindi lang po para sa mag-asawa. Pwede po sa mag-live-in partners without the benefit of marriage. In fact, kahit may first family nga si Guy, pero may live-in partner siya. Yes. Victim pa rin ang babae. Oo. Pwede rin po sa mag-boyfriend, girlfriend. Pwede rin pong dating relationship pa lang, mag-MU pa lang, pero ginawa ng in-stalk na ni Guy si girl na dinedate niya or sinaktan. Pwede na po yun. Or pwede rin pong naanakan lang po, pero ina-abuse yung anak or hindi binibigyan ng naman. support. Pwede na pong bigyan ng protection order. Okay. Paano po kapag hindi talaga nagsusustento ang asawang lalaki sa anak? Ano po ang pwedeng legal action? Kung talaga pong Walang binibigay Oo. talaga na kahit Walang anong panggastos. yes po. Kung wala po talagang binibigay, tingnan po muna natin kung ano yung kakayanan para magbigay. Okay. Kung may kakayanan po magbigay at ayaw magbigay, ang tawag po doon ay willful deprivation of support. At yun po yung pinaparusahan ng VAUSI. Okay. Yun na po ang kinoconsider na economic abuse. Kasi may kakayahan pero ayaw magbigay. Yes, tapos nanghingi at tinanggihan kahit may kakayanan magbigay. Yun po yung pwedeng magkaroon ng VAUSI criminal case na ifa-file ng ating female victim. Now, kung kunyaring wala pong kakayanan si boy dahil unemployed or sabihin nating may sakit, hindi makapagtrabaho, hindi naman po nararapat or it's not justice na sasampahan mo siya ng criminal case kung wala naman siyang ability to provide support talaga. Yeah. Paano ba natin malalaman yung kakayanan ng isang lalaki o isang partner na mag-provide? For example po, kung may trabaho, or sabihin natin kung kunyari may mana, Okay. or sabihin natin may previous properties or previous savings. Na pinaghatian o Oo. binigay Or may sa saving, kanya. or may Oo. business. Yes. So, not necessarily na may trabaho, but may kakayanan. Kasi sabihin natin, retiree. Oo. Kasi meron po tayong mga na-encounter na kaso na kahit nag-retire na si Lolo, biglang magkakabuntis ng Okay. yung mga At ganun po. meron siyang kakayanan na At may mag-provide, kakayanan. di ba? Oo, kasi may pension Okay. or may savings. Ay, ang interesting ng mga topic, but it's 4:59. Kaya, Fiscal Joe, we just like to ask you, ang paalala mo sa mag-partner o mag-asawa para maiwasan ang problemang legal? So it becomes a romantic, nice relationship all the way. Don't have to go to legal means. Opo. Sa akin lang po, sa ating mga manonood, yung matters of the heart, keep it private. Yes. Okay? But gaya po ng diskusyon ngayon, pag naging matters of the law na, ang pang-aabuso, physical, sexual, psychological, economic, doon na po tayo sumangguni sa mga nararapat na otoridad. At isipin din po natin na meron po tayong mga karapatan na dapat protektahan. Okay. At yung mga lalaki, maging mindful po tayo sa karapatan ng ating mga kababaihan. Yun. Maraming salamat, DOJ Fiscal Joanne Guevara, Program Director ng DOJ Action Center. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.